Kapayapaan at pag-ibig ang sumatin mga kapatid. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang ating pong magiging topic ngayon ay kilalanin natin ang banal na espiritu, ang espiritu ng Diyos o Holy Ghost, Holy Spirit o Espiritu Santo. Kilalanin natin siya sa Biblia at ang iba't ibang katawagan niya sa Biblia para hindi po tayo makompuse. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating topic ay babasa muna tayo ng talata. Sabi dito sa Ukalawang Pedro 1:20 na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ibig sabihin, hindi ho tayo magpapaliwanag sa ating sarili. No private interpretation. Sabi dito sa 21, sapagkat hindi sa kaloob ng mga tao dumating ang hula kailanman kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Yan sabi dyan, nangaudyukan ng Espiritu Santo. Sabihin, hindi ho tayo ang authority, hindi ho tayo ang magpapaliwanag, kundi lagi tayong magbabase sa Biblia. Alamin po natin ang iba't ibang katawagan ng banal na espiritu sa Biblia para hindi ho tayo makompuse. Kasi yung iba yung nagsasabi, yung espiritu ng Diyos, si Kristo daw yun. Pero titingnan natin sa Biblia, yung iba't ibang katawagan ng banal na espiritu. Kasi marami siyang katawagan para hindi ho tayo makompuse. Ito tayo sabihin nito yung iba't ibang katawagan niya sa Biblia. Yan yung titles niya. For the Holy Spirit. According to the scripture, ito ibig sabihin galing sa Biblia. Hindi ho tayo. Sabi dito sa siya po ay Holy Spirit. Yan po, Holy Spirit. Basahin natin sa May Holy Spirit na po sa panahon ni David na andun na po ang Holy Spirit. Sa 51:11. Sabi dito, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Sabihin ko, basahin natin yan sa English, cast me not from thy presence and not take not thy Holy Spirit. Yung nakita natin, Holy Spirit. Yung titingnan natin yan dito sa Hebrew translation. Ito sa 51:11. Yan. 51:11. Yan po. Yan. Napansin nyo, Hebrew ito Hebrew translation ito. Sabi dito, do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit. Nakasulat dyan, Holy Spirit. Sabihin, Ruach. Ruach. Yan, Ruach Kodes. Tingnan natin, Ruach Kodes. Siya ay, sa Hebrew, yung Holy Spirit, siya ang Ruach Kodes. Yan. Kasi titingnan natin dito, siya po ay Ruach. Ang
Ibig sabihin niya na spirit, wind, breath. Yan po ang kahulugan niyang definition na spirit, wind, breath. Yan, ibig sabihin, hindi ho siya nakikita. Paano? Ruwak. O, balik na tayo dito sa sabihin, yung Holy Spirit, ang isa niyang katawagan sa Old Testament. Holy Spirit, tingnan naman natin dito sa New Testament. Sa New Testament, sa Ephesians 1:13. Yan, sabi dito, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Sabihin, o sa Tagalog, nasa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng iyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y nagsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na pinangako. Titingnan natin dito sa Greek translation kung ano naman siya. Tingnan natin kung ano siya. Sa Ephesians. Yan, Ephesians 1:13. Yan natin. Sabi dito, Greek yan, Greek. In Him you also, after listening to the message of the truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit. Ibig sabihin, agyo, numati. Sabihin, ang ibig sabihin niya, numa. Numa. Sa Grego, numa. Ang ibig sabihin niya na spirit, wind, breath. Katulad ka ganina doon sa Old Testament. Ruwak, spirit, wind, breath. Ruwak siya. Pero sa Greek, numa. Ba? Kasi gagamit tayo ng kaganina doon sa sa Hebrew, Hakkodes dito, Hagios, ibig sabihin holy, sacred. Yan. 'Di ba? Doon sa Grego ay sa Hebreo, Kodes, Kodes. Kodes. Sa naman sa Grego, siya ay agyo numa. Yan. Agyo numa. Sabihin, Holy Spirit. Yan ang para hindi kayo malito. Para hindi tayo makonfuse. Gagamit po tayo ng balik na tayo dito. Sabihin, may Holy Spirit. May Holy Spirit. May Holy Spirit sa Lumang Tipan. May Holy Spirit din sa Bagong Tipan. Ngayon, ano pa yung takatawagan niya? Siya yung Spirit of Counsel and Might. Yan. Tayo dito sa Isaias 11. Isaias 11:2. Sabi dito, 11:2. Yan. And the Spirit of the Lord. Papasanin ninyo, dito nakalagay, Spirit of the Lord. Ba? Shall rest upon Him the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might. Di ba yung nakalagay doon? Counsel of might. Siya yung Spirit of counsel of might. Bakit nakalagay dito? Spirit of the Lord. Ba nakalagay dito? Spirit of the Lord. Ba?
Ba't nakalagay dyan, Spirit of the Lord yung nakalagay dyan? Kasi, yan din ang kanyang katawagan, Spirit of the Lord din siya. O, tingnan natin dito sa ano. Ito sa lumang tipan to ha. O, tingnan naman natin sa ano. Hindi, tingnan muna natin sa ano. Sa Hebreo. Sa Isaiah. Para hindi tayo malito. Hindi tayo ma-confuse. Dito, 11:2. Ano? Papansin ninyo, Spirit of the Lord. Siya din yan, yung Spirit of the Lord. Ruach. Yan o, Ruach. Yahweh. Isabihin. Kaya nga, Spirit siya, Ruach. In Hebrew ha, Ruach. Di ba kaganina sa Grego, di ba Ruach siya dito? Hagyo. O, basahin na, tingnan niya natin doon sa ano. Sa Lucas. Sa Lucas 4. Para hindi tayo malito. Lucas 4. Tapos 18. Lucas 4. Magpas tayo. 18. No? Masinin nyo. Ba? The Spirit Pneuma of the Lord. Kasi bakit nakalagay dito Kuryo na? Di ba ganina doon nakalagay Yahweh? Kasi Grego na yung ginamit eh. No? Pneuma, Kuryo. Ibig sabihin yan, yung Spirit of the Lord. Yan. Spirit of the Lord. Yan, Pneuma. Pneuma, Spirit, Wind, Breath. Diba, Ruach siya doon sa, doon sa Hebreo. Yan. Pneuma sa Greek. Ruach sa Hebreo, Pneuma sa Greek. Huwag ko tayong malilito dyan. The Spirit of the Lord. Diba? Spirit of the Lord. Tingnan natin doon sa ano. Saan ba to kinote ni Lucas? Itong the Spirit of the Lord. Dito sa 61 ni Isaias. Yan ang katawagan yan. Hindi tayo pwedeng ma-confuse. Wag ho tayong ma-confuse doon sa mga nangangaral. Lagi tayong pupunta sa Biblia at saka sa salin. Dito yung kinuha ni Lucas. Sabi dito, the Spirit of the Lord God. Kasi Hebreo, Adonai. Diba? Yan, Ruach. Ruach. Adonai. Yung kaganina, Ruach Yahweh. So, yung nandun kaganina sa Lucas, Pneuma, Kuryo. Sabihin, Ruach. Ruach siya. Tapos ano pa yung title niya? Sabi dito, siya yung Spirits of Judgment. Dito, siya yung Spirit of Knowledge. Yan. Tingnan natin ano yan. Dito, Spirit of Grace and Supplication. Ayan, tingnan nyo na lang sa mga, ito, tingnan nyo na lang sa Bible. Yan, nakasulat naman dyan. Dito siya yung the power of the Most High. Yan. Sa yung power, yan yung isa sa ng banal na espiritu. Lucas 1:35. Sabi dito, and the angel answered and he said into her, the Holy Ghost shall came upon thee, and the power, power came upon thee. Bakit dito nakalagay Holy Ghost? Kasi King James Version to eh. King James Version, so Holy Ghost. Pero kung dito tayo sa English Standard Version, nakalagay dito, Holy Spirit. Siya rin yun. Yung Holy Ghost, at saka yung
Yung Holy Spirit, tsaka yung Holy Ghost, siya rin yun. Yan o. Kung sa Tagalog natin titingnan, siya yung Espiritu Santo. O, titingnan natin dito. Sa Lucas. Sa Lucas 1:35. Sabi dito, ayun o, Pneuma, Holy Spirit, Agion Pneuma. Ba, ayun o, Holy Spirit. Dito tayo malilito kasi Grego to. Ano, salitang Grego, yung Agion Pneuma. Diba? Dito tayo malilito dyan. Ano pa yung katawagan niya? Spirit of God. Yan o, Spirit of God. O, punta tayo dito sa sa Genesis. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalalimatang Espiritu ng Diyos. Yan o, Espiritu ng Diyos. Spirit of God. Yan o. Yan. Spirit of God. Yan o, Spirit of God. Sabihin dito, balik tayo sa Greek, ay sa Hebrew. Yan. Sabi dito, Ruach Elohim naman kasi God yung nakalagay dito. Yung Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit, yung Holy Ghost, yung Espiritu Santo, siya yung Spirit of God sa umpisa. Ayun o. Ruach Elohim. Kung titingnan natin dito, Ruach, ayan o, Spirit, Wind, Breath. Ruach Elohim. Sabihin, sa umpisa pa lang, ayan o, Elohim. Pag sinabing Elohim, God yan, ayan o, God. Supreme. Kasi, tinawag siyang Spirit of God. Kaya nga siya Spirit. Hindi siya nakikita. Kasi, siya ay wind at saka spirit lang. Pero, siya yung presence ng Diyos. Kaya nga Spirit. Kaya nga yan, no? Spirit of God. O, sino nagsasabi na hindi siya Diyos? O nga, Spirit siya of God. O, di ba? O, Spirit of God. O, nakadugtong yung God eh. O, paano hindi siya Diyos? O, Spirit of God. Diba? Ayun o, Elohim. Ayun o, when Spirit God. O, paano mo masasabing sa umpisa pa lang, naandun na sa paglalang ang Espiritu ng Diyos. Ayun o, gano'n na siya nag-move upon the space of the water. Sabihin dito sa English, hovering over the face of the water, yung Spirit of God, hovering. Sabihin, siya ay sumasa ibabaw na ng tubig. Katulong siya. Katulong siya ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, kaya nga, Espiritu ng Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu ng Diyos, katulong na siya. Nandyan na siya sa paglalang. Ano pa yung kanyang katawagan? Tinatawag din siyang Spirit of Christ. Dun sa Roma. Sa Roma 8. Roma 8:9. Sabi dito na dapat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Tingnan natin yan, Espiritu ng Diyos. Dito sa Greek, sa New Testament, kung ano ba yung Spirit of God doon. Yan. Ito sa 8:9. 8:9, para hindi ho tayo confused at hindi ho tayo malilito. Kasi mahaba pa po itong topic na to. Kasi ang God sa Greek,
Theo. Ayan o. Sa Greek, Theo. Kaya nga, Pneuma Theo, Spirit of God, Pneuma Theo. Pneuma. O yung God, Theo. Theos. Yan o, Theos. Sabihin, God yan o, God. Sa Greek. Sa Greek. Sa Grego. Yan o. Yan. God. Theos. Theos. Yung pronunciation dyan, Theos. Pa. Kaya nga nakalagay, Spirit of God. Doon sa, doon sa Hebreo, Ruach. Ruach Elohim. Doon sa Greek, Pneumateos. Pa? Hindi ho tayo malilito kasi yan ho ang translation doon yan. Sa Roma, balik tayo dito sa Roma. Kasi mahaba pa po itong ating topic. Magkakaroon pa po ito ng part 2. Tsaka part 3. Sabi dyan, Pneumateo. Balik tayo dito. Sabi dyan, dapat kayo'y wala sa laman, kundi sa Espiritu kung kayo tumira sa inyo, ang Espiritu na Diyos, dapat kung sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Sabihin, yung Espiritu ng Diyos, siya rin yung Espiritu ni Kristo, pero kasi hindi naman pwedeng, pag nakabasa kay Espiritu ni Kristo, siya na yung sabi dito, Espiritu ni Kristo ay ng Diyos. Yan. Espiritu ng Diyos. Sabi dito, siya rin yung dito sa Eternal Spirit. Sabihin niya, nakatawagan niya, Eternal Spirit. Babasa muna tayo dito sa bago tayo pumunta sa Hebreo. Sa John 14, 16. Tingnan natin. Ayan, 16. Tingnan natin At ako'y dadalangin sa Ama at kay bibigyan niya ng ibang mga aliw. Ayan helper. Kung sa English yan, helper. Ayan comforter. Andito rin siya. Ayan comforter siya. Ayan comforter. Ba? Nandun din siya. Dito, comforter. Dito sa English Standard. Helper. Helper, comforter. Yun din yun. Tingnan nyo ang Holy Spirit, ay eternal yan Eternal. Tingnan nyo Kung dito ay babasa sa SSB, mas malinaw dito I will ask the Father and He will give you another helper to be with you forever. Napansin nyo? Yung helper, forever. Sabihin, Spirit of Truth, siya din yun. Dito sa 26, yung helper, Holy Spirit, siya yan. Huwag po tayo makonfuse. Yan Holy Ghost, comforter. Ito sa King James Version yan. Comforter. Siya yung Spirit of Truth. Siya yung, forever. Basahin natin sa Tagalog. Yung mga aliw daw, yung mga aliw, ay sumain nyo magpakailanman yung diba? Sabi dito, eternal. Eternal Spirit. Punta na tayo dun sa Hebreo. Sa Hebreo 9:14. Sabi dito, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan.
espiritu na walang hanggan. So, titingnan natin dito sa Hebrews 9. Tinatawag din siyang Spirit, yung Holy Spirit. 9:14. The eternal Spirit Ainoniyo Pneumatus. Sabihin, pag sinabing eternal, everlasting, forever. Di ba yung binasa natin sa John 14:16, forever yung nakalagay doon. Ba? Ang Espiritu ng Diyos ay forever. Sabihin, everlasting din. Forever. O, tingnan natin dito sa sabihin, yung eternal, everlasting, forever. Yung Espiritu, yung pneuma. Yung Spirit, wind, breath, siya ay eternal. Diba? Malinaw yan. Yung Spirit ay eternal. O, yan ang niya. Yan ang title niya. Eternal, ito, Spirit of Truth. Alam niyo naman yan sa John 16:13. Spirit of Truth. Tapos, ito naman, the Spirit of Grace. The Spirit of Glory. The Spirit of Life. The Spirit of Wisdom. And Revelation yan. Tingnan nyo na lang sa, nakalagay naman. Comforter. The Spirit of Promise. Yun dun sa Acts 1:4, yung paakyat ng ating Panginoong Jesucristo. Spirit of adoption. Spirit of holiness, the Spirit of faith. Ipapakita pa ako dito. Yan. Ayan yung helper, the Holy Spirit. Ayan, the Spirit of God, the Spirit of truth, the Spirit of glory. Marami ho siyang katawagan. Ayan Napakarami ang katawagan ng Espiritu Santo. Siya yung eternal, comforter, Spirit of life. Tinatawag din siyang God. God. Kanina, pag-usapan na natin, di ba? God siya. Dami. Ang Holy Spirit, dami. The another, the comforter. Bread of the Almighty. Basahin natin. Dun sa sa Job 33:4. 33:4. Sabi dito, the Spirit of God has made me and the bread of the Almighty. Sabihin, yung Holy Spirit ay bread of the Almighty yan. The Spirit of God ay bread of the Almighty yan. Spirit. To ng Diyos? Diyos Ama, yung Spirit niya, yan? Breath yan. Tulad ng ginawa niya dito kay Adan sa 2:7. Hiningahan niya si Adan. Bread of life. Tingnan nga natin dito sa Genesis 2:7. Tingnan natin. Sabi dito, basahin natin dito. Then the Lord God formed a man of dust from the ground of breath. Yung breath. Yan, ang breath. Nafa. Yan. Diba? And the breath of life. Ito natin doon sa Job.
May part 3 pa po ito. Hindi mahaba pa po itong ating topic. 33. Tayo sa Hebreo. 4. Sabi dito, Ruach El. Ano? Sa Hebreo. Kasi kaganina nakalagay doon. Ruach Elohim. Ano? El. Sabihin El. God yun. The same lang yung kaganina, yung Elohim. Ano? God, mighty one. Ano? Yung Spirit of God, mighty one. The Spirit of God. Ano? And the bread of the Almighty, El Shaddai. Ano? Shaddai. Almighty. Mahaba pa po itong ating topic. Pero hanggang dito na muna tayo kasi marami yan, no? Ayun, napakarami ho niyan. Kukunti pa lang ho yung ating kasi marami pa po yan. Hindi pa po natin yan na, no? Marami pa po ang gawain at pangalan ng Espiritu Santo. Hindi pa ho wala pa ho tayo sa kalahati. Ano? Marami ho siyang katawagan. May sealed. Siya yung sealed. Hanggang dito na muna tayo. Magkakaroon po tayo ng part 2 tsaka part 3. Maraming salamat po sa lahat at mapagpalang araw sa atin at kapayapaan ng pag-ibig ang sumaatin.